salita ng Panginoon. At yung ating pong pagbubulyan sa gabing ito ay doon pa rin po sa aklat ng Exodus, ay kalawang aklat po ng Lumang Tipan. At tayo po ay nasa huling chapter na ng Exodus, kaya purihin po ang Panginoon sa sa bawat araw at bawat gabi na patuloy siyang nagpapakilala sa buhay ng bawat isa sa atin. At ganoon din ay nakikita natin kung gaano kadakila ang Panginoon sa paggamit niya sa buhay ng mga nauna niyang lingkod na pinagtagumpay rin naman ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Sige po, sa gabing ito tayo po ay lumapit sa Panginoon at hilingin natin yung pagsama ng Panginoon sa gawain ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat po sa buhay at kalakasan na mayroon kami, Panginoon, sa gabi pong ito. Kami po ay humihiling ng inyong mayamang pagsama at pangunguna. Ikaw po ang patuloy na magtagumpay. Ikaw po ang patuloy na tumulong na ang bawat salita na aming ibabahagi ay maging kalakasan ng amin pong mga pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy pong ang inyong salita ay laging maging buhay at lubos naming maingatan sa puso't isipan namin, Panginoon. Ito'y aming maipamuhay at magamit na tanglaw sa bawat araw at sa bawat lalakaran namin, O Diyos. Panginoon, ikaw po ang malayang magpakahayag sa aming mga buhay at ikaw po ang patuloy na magpaalala pa sa mga kapatid namin na makadalo rin sa gawain ito, O Diyos. Ikaw ang patuloy na maglagay ng kahawan sa kanilang mga puso't isipan at walang ibang makapuno kundi ikaw lamang, Panginoon. Lagyan mo rin sila ng maraming desire, O Diyos, para unahin at patuloy na pagtapatan yung gawain mo. Kaya salamat po, Panginoon. Ikaw na po ang magtagumpay, maitaas at mapapurihan sa aming buhay. Patawarin niyo po kami at patuloy na linisin sa mga pagkukulang at pagkakasala namin, O Diyos. At tulungan na maging karapat-dapat at abang samyo kami sa iyong harapan. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin, lalo't higit po ay sa atin po, Panginoon. At papangunahan ko po yung pagbabahagi. Exodus chapter 40 verse 38 po yung aking pinagbulayan. At ang sabi po dito, ang ulap na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay nasa itaas ng tolda kapag araw at nag-aapoy naman ito kapag gabi para makita ng lahat ng Israelita habang naglalakbay sila. Yan po, salamat po sa salita ng Panginoon. At batid naman po natin na ang mga Israelita ay naglakbay sa ilang ng napakaraming panahon. Pero yung napakaraming panahon at mahabang panahon na yun ay kasama nila ang Panginoon. At ang sabi pa nga po doon, di ba, mayroong tumatanglaw sa kanila sa tuwing araw. Sa araw at sa gabi may haliging ulap at merong apoy sa gabi na nangunguna sa kanila upang mag-lead at upang pangunahan sila kung saan yung kanilang lalakbayin at saan sila papunta. Yung nagbibigay tanglaw sa kanila. At palaging naroon ang presensya ng Panginoon. Salamat po sa Lord dahil ang sabi doon, ang ulap na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay nasa itaas ng tolda. Ano po, palaging nandun yung liwanag, na palaging naroon ang liwanag sa presensya ng Diyos. Ano po, at hindi iyon nawawaglit. Ganun din naman po sa buhay natin, di ba? Kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, kapag nasa Panginoon tayo, napakaliwanag naman talaga ng buhay kahit maraming pagsubok, maraming problema. Nandun pa rin yung pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Kasi ang Panginoon mismo, siya ay liwanag. Ano po? He is light, ang Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba po yung mga Israelita, kagaya nung nabanggit dito, nung naglalakbay sila sa ilang, palaging may tanglaw mula sa Panginoon. Kaya kahit gaano kadilim, di ba hindi sila napapaano? At ang Panginoon ang pumoprotekta at nag-iingat sa kanila kasi ang Panginoon niya yung nangunguna sa kanila eh. At alam niyo po, kung atin i-relate siya sa ating buhay sa mundong ito, ganoon din tayo sa Panginoon. Yung paglalakbay ng mga Israelita sa ilang ay kagaya din ng paglalakbay natin sa mundong ito habang nandito pa tayo
temporarily. Kasi sa langit naman tayo titira at yun ang ating tahanan. At habang tayo ay nandito sa battleground, sa temporaring tirahan natin, at tayo ay naglalakbay, may mga panahon din na maraming sumasalubong sa ating mga pagsubok, pero kagaya nga nila, pinangunahan sila ng Panginoon at pinagtagumpay. Ganon din po tayo sa Panginoon. Palaging may liwanag mula sa Panginoon, palaging may pag-asang hatid ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay yun talaga siya. Yun yung sabi nga dun sa awit, pagkat siya'y Diyos sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Yun pong kanta. May kanta nga po sabi doon, ito po yung kanta doon sa DFC. Sabi po doon, di ba sabi doon sa awitin, sabi po, pagsubok man ay sumalubong, bagyo at unos, o di kaya daluyong. Sabi po doon, may pagsubok, may unos, may bagyo, may daluyong. Pero sabi doon, magpupuri pa din, siya'y sasambahin, katapawitin, pagkat siya'y Diyos sa akin. Diyos ang Panginoon. Sa ating buhay, siya ay Diyos sa atin at iyon siya. Kaya salamat po sa Panginoon, sa katangian ng Panginoon, at sa araw-araw na pagpapamalas niya sa atin kung sino siya, sa pagsama niya sa atin habang tayo ay nandito sa mundo na para bang kagaya ng mga Israelita na naglalakbay din tayo, pero kailanman naman hindi pinabayaan ng Panginoon yung mga tao na humahanap at tumatawag sa Kanya, yung mga tumitiwala sa Kanya, na sabi doon, kung may daluyong, may pagsubok, at may bagyo, may unos na sumalubong, sabi doon, magpupuri pa rin tayo sa Panginoon dahil tapat ang Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. At sumunod na po kayo, Kuya JP. Amen. Purihin ang Lord sa maghapong nangyari sa atin, at ako po'y nagpapasalamat sa katagumpayan ng mga Bible study. Kasi nga po sa Sabado ay anniversary, foundation day ng ating church, at kasi po ang schedule ng Bible study natin sa Sampaloc ay Sabado talaga. So gumawa tayo ng paraan para mapunan yung schedule ng Sabado. So ngayon po namin siya isinagawa, at purihin po ang Lord sa katagumpayan ng mga gawain. At kanina rin po ay nagpunta rin tayo kala Sister Rose, at purihin po ang Lord at patuloy siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. At ngayon po, kanina ay ganun din, may kaunting fellowship din sa mga kabataan dito po sa Bugarin, at pagkatapos ay yung prayer meeting naman, at purihin po ang Lord. At ngayon po ang aking pong babahagi ay yung sa verse 9, at sa mga susunod pa, hindi pala, yung verse 13 po pala, 12 muna. Dalhin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki sa pintuan ng toldang tipanan, at paliguin mo sila roon. Ipasuot mo kay Aaron ng banal na mga damit, at italaga siya sa akin sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis, para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. At purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At dito nga po ay pinaliguan sila Aaron at kasama po yung kanyang mga anak sa may pintuan ng toldang tipanan. At ayun po, yung pagpapaligo po kila Aaron ay sumisimbolo sa ngayon yung sa atin, pagka tayo ay sa atin po, yun yung katumbas ng ating pagbabautismo sa tubig. Pagbabautismo sa tubig. At ano nga po ang ibig sabihin ng pagbabautismo sa atin sa tubig? Ay yun po, ang ibig sabihin nun ay yun, isa yung seremonya sa atin na isang paalala na ay yun ang umpisa kung kailan natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. At di ba nga po, pagka tayo itinutubog sa tubig,
ay ayun nga po ay inululubog tayo at pag-ahon natin ay wala na yung luma nating pagkatao at nakalibing na sa ilalim ng tubig at ayun, tayo ay bago nang nilalang at pagkatapos nun ay ipasuot mo kay Aaron ng banal na mga damit at italaga siya sa akin sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. At yun nga ho, yung pagpapahid ho sa kanya ng langis, ayun nga po, anointing yun, anointing po siya. At ang katumbas ho nun, yun po yung tatak ho sa atin ng Panginoon na banal na espiritu. At simula ho nung yun din po yung sumisimbolo sa baptism of the Holy Spirit sa atin. Simula ho na mabautismuhan tayo sa banal na espiritu ay ayun na nasa atin na yung tatak ng banal na espiritu. Ibig sabihin nun, wala na makakapaghiwalay sa atin at sa Panginoon sa kanyang wala na makakapaghiwalay sa atin at dun sa napakadakilang pag-ibig sa atin ng Panginoon. At ayun po, at yun naman pong damit na yung banal na damit na ipinasuot sa kanya bilang pagtatalaga ay ayun po yung dahil nga po tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at nasa atin na ang banal na espiritu ay ayun, isinuot na ho sa atin yung righteousness ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil doon ay matuwid ho tayong haharap sa ating Panginoon. At kailangan din ho talaga pagsumikapan ho natin yung pamumuhay natin bilang mga pinabanal ng ating Diyos. At ayun nga po. At basahin ko po ito po yung basahin ho natin yung sa Exodus, sa Hebreo chapter 24 to 25. At basahin ho muna natin dito kasi po dito ay pumapasok po nasaan yun? Kinabit sa kortina, nilagay din niya sa palanggana. Di ba po, pagka po ang mga propeta ho ng Panginoon ay pumapasok ho sa pinakabanal na lugar sa loob ho ng toldang simbahan. At doon ho nangungusap ang ating Panginoon sa mga propeta. At ayun, kung sa panahong yun ay yung mga propeta ho nagiging tagapamamagitan ng Diyos para ho makapag-usap para ho maghatid ng mga mensahe sa mga Israelita. Ay sa panahon ho ngayon, ang tagapamagitan ho natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Basahin ho natin yung sa Hebreo chapter 9 verse 24 to 25, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ang namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos. Ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili at hindi niya ito inulit-ulit pa. Na ayun, dahil nga po doon kasi nga po kaya po ang ginagawa ho ng mga propeta noon ay taon-taon ho nilang ginagawa yon para ho tubusin ho yung pagkakasala ng mga Israelita. Pero grabe ho yung kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, dahil nga po basahin ho natin sa 27 to 28. Itinakda sa mga taon ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang ihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao.
at muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. At ayun po, isa pong talagang kasi nga po, 'di ba? Ang mga inaalay noon ng ating bilang handog ng mga propeta ay yung mga hayop na walang kapintasan, yung mga yung mga perfect na hayop. At kailangan talaga ng dugo para ho maisakatuparan yung para ho ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginamit sa pagsamba, at kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. At yun, isang patunay na kung hindi po dumanak ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo at hindi siya nabuhay na magmuli, ay hindi ho masasakatuparan yung kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi ho mangyayari yung pagtubos ng ating mga kasalanan. At yun nga po, at ituloy ho natin na, di ba nga po, at dito, kung ating papansinin yung sa verse, sa Exodus chapter 40, verse 31, at naghugas sina Moises, Aaron, at ang mga anak niyang lalaki ng mga kamay nila at paa nila. Maghuhugas sila kapag pumapasok sa tolda o kapag lalapit sila sa altar. Ginagawa nilang lahat ito ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. At iyon, ito po yung simbolismo ng paghuhugas ho ng kanilang kamay. Ito po yung ginagawa natin pagka ho tayo lumalapit sa Panginoon. Na bago tayo lumapit sa Panginoon, karapat dapat lang ho nating kailangan nating i-confess lahat ho ng nagawa nating kasalanan sa ating Panginoong Hesukristo, at talagang dapat nating sikaping wag nang ulitin yung mga nagagawa nating kasalanan noon na ayon sa ating paghingi ng kapatawaran sa lahat ho ng ating mga pagkukulang, ay dahil ho sa pamamagitan ho ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay linilinis niya tayo para maging karapat dapat tayong humarap sa ating Panginoon. At naghuhugas sila Moises, Aaron ng lalaki. Maghuhugas sila kapag pumapasok sa tolda o kapag lalapit sila sa altar. At ayun, at kailangan ho, sa tuwing bago tayo lumapit sa ating Panginoon, kailangan nating linisin yung ating sarili sa pamamagitan ho ng pagsisisi natin. Na napaka-importante ho nung bagay na yun, kasi kailangan natin kasi po ang kasalanan po ang naghihiwalay sa atin sa Panginoon. At lahat po, isa pong lahat ho ng bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoon, na nakakaagaw ng ating atensyon para makapagtapat tayo sa ating Panginoon, ay yun po, yung lahat po na nakakahadlang, yun po ay kasalanan. Na kaya po kailangan nating at kung ano po yung mga bagay na nakakapagpalapit sa atin sa Panginoon, ay yun po yung yung pamamaraan para mas lalo ho tayong makalapit sa Panginoon, para lalo na natin ho siyang makilala, at para lalo nating ma-witness yung kanyang kapangyarihan sa ating buhay. At purihin po ang Panginoon sa mga pagkakataong ito, sa napakagandang kapahayagan sa ating buhay, na talagang ganun nga po na ang Panginoong Jesucristo hindi siya dumating dito para ipawalang bisa ang kautusan, kundi para ipatupad ito at pagtibayin pang lalo. Na ganun po, na hindi po totoo na yung mga sinasabi ng iba na nasa New Testament na naman tayo, na ganun. Hindi na kailangan sundin lahat ng mga nakasulat sa Biblia, kagaya nga sasabihin na yung mga bawal kainin, na ganun. Pero yung mga yung halimbawa, hindi na naman kailangan hindi na naman kailangan yung dinidepensa ng mga Katoliko na sinasabi nila na hindi naman rebulto yung itinatayo namin, kundi lang naman, imahen at
yung representasyon ng aming Panginoon para mas madama namin yung para ma-visualize natin. Bawal ho talaga yun na, 'di ba sabi nga ho, huwag kayong gagawa ng mga ng mga larawan, mga imahe, ng mga yung nagbibigay wangis tayo, gumagawa tayo ng mga lilok na wangis ng mga nasa langit, nasa lupa, nasa himpapawid, at ayun, dapat to talaga ganun na talagang wag tayong wag tayong magpadaya sa kaaway na ganun na wag tayong basta-basta maniniwala sa lahat ho ng mga naririnig natin, at kailangan ho talaga maging kagaya ho tayo ng mga Bereans na talagang nagsasaliksik, na talagang inaaral ang kautusan na kung totoo ba na ito'y nakasaad sa kasulatan, at kasi wala hong ang katotohanan ay ayun nga po ay ganun nga po na tayo bilang mga mananampalataya, wala ho tayong karapatan na magdagdag o magbawas kung ano man po ang nasusulat sa Biblia. At kung ano lamang po ang ipangusap sa atin ng banal na espiritu, ayun lamang po ang karapat dapat ho nating sundin at ituro sa iba. At kaya napakahirap po talaga ng trabaho ng isang lingkod ng Panginoon sa pangangaral ng salita, at kung may pagkakataon na makapagturo siya ng mali, ay talagang sa kanya sisingilin ng Panginoon yung kung mapahamak yung mga taong naniwala dun po sa maling na ituro ng taong iyon. At yun po, purihin po ang Panginoon sa mga pagkakataong ito, sa kanyang katapatan sa ating buhay, at sa patuloy niyang pagsama sa atin. Salamat po sa lahat. At ito po ang aming samot-dala. At ito po dito po, nasa Diyos po lahat ng papuri, pagdakila, pagsamba at pagluwalhati. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new things has come. Pagka tayo ay nakipag-isa sa Panginoon, at kapag tayo ay nabautisman sa tubig, kagaya po nung nabanggit kanina, ay inililibing na natin yung lumang pagkatao na mayroon tayo, dahil ang sabi doon, ang sino mang nakikipag-isa sa Panginoong Hesus ay isa ng bagong nilalang. Kaya salamat po sa Panginoon doon sa maraming kapaboran, sa biyaya ng Panginoon kung saan tayo nabubuhay ngayon, kung bakit tayo ay patuloy na nakakapaglingkod sa Panginoon ay dahil pa din sa kahabagan ng Diyos. Kaya dapat lang din na ang lahat ng ito ay sa Panginoon lang din natin palagi ibalik at ibigay. Kaya salamat po sa Diyos, at sa Panginoon nga po ang papuri, at purihin po ang Panginoon sa katagumpayan ng mga patotoo na mga Bible study. At salamat po sa Diyos. At ngayon naman po ay dadako tayo sa closing prayer. Yung iba po nating kapatid ay pwede rin po natin kamustahin pagkatapos po nitong Amen. Bible study. Si Siski Ax po kasi ay hindi po nagre-reply, hindi niya pa po nababasa yung chat ko kagabi pa. Kaya isama rin po natin sila sa prayer. Kaya sige po, sa gabi pong ito, tayo po ay dadako na sa closing prayer, at papasalamatan natin ang Panginoon sa kanya pong kabutihan. Sige po, hilingan ko po kayo, Kuya JP, na mag-lead po ng closing prayer. Hallelujah, Panginoon. Ama naming nasa langit, Lord. Dakila kayo sa aming buhay, Lord. Kayo ay banal. Walang papantay sa inyo, Panginoon. Kayo lamang po ang karapat dapat namang pagbalikan lahat ho ng aming pagluwalhati, pagsamba at pagdakila, Panginoon. At
ang lahat ng mga nagagawa namin, Panginoon, ay karapat-dapat lamang ho naming ibalik sa inyo dahil wala ho kaming maipagmamalaki. Kung wala ho ang pagsama ninyo ay wala ho kaming mapagtatagumpayan, Panginoon. Salamat ho sa lahat-lahat, Panginoon, sa kasaganaan ho ng biyaya nyo sa aming buhay, Panginoon, sa inyong katapatan sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kasapatan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa kapayapaan, Panginoon, sa pag-iingat nyo sa amin, Panginoon, sa kalakasan na patuloy nyong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon, Lord, sa kapahingahan, Panginoon. At tuwing kami napapagod, Panginoon, kayo po ang nagiging kanlungan namin, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Kulang ang salitang pasalamat para ho ipahayag namin kung gaano kami ka-grateful sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Ama naming nasa langit, Lord. Dalangin ko ngayong gabi, Panginoon, Lord. Kayo po ang patuloy na humipo sa puso po ng aming mga kapatid na wala ho ngayon, wala ho sa ngayon, Panginoon. Alam ho namin na talagang ganyan ho minsan, pero dalangin ho namin na kahit na ganito ang sitwasyon ay nawa po ay hindi ho sila nagkukulang sa inyo, Panginoon. Nawa po ay patuloy ho silang gumagawa ng paraan upang mapagtibay ang relasyon ng bawat isa sa inyo, Panginoon. Ang personal naming special hour, special time, Panginoon, ang para po sa inyo, Panginoon, na aming dinalaan sa inyo, Panginoon. Patuloy ho kayong tumugon sa lahat ho ng mga aming mga pangailangan, lalong-lalo na po yung mga pagpapalang espiritual na ibuhos nyo ho sa tulungan nyo ho kami, Panginoon, na talagang magamit namin ho lahat yon, Panginoon, na magmanifest ho sa amin lahat ho ng mga bunga ng inyong banal na espiritu, Panginoon. Ma-practice ho namin yun lahat, Panginoon, Lord. Kayo po ang patuloy na kumilos sa aming buhay, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin sa lahat ng oras, Panginoon, Lord. Kayo po ang maghanda ng landas na aming lalakarin, Panginoon, patungo sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Purihin kayo magpakailanman, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo ho kaming samahan sa lahat ho ng aming ginagawa, Panginoon. Kung wala ho ang inyong pagsama, ay tsak na magkakamali kami, Panginoon. Patuloy kaming tumuon sa inyo, Panginoon, at hindi po sa lahat ho ng hindi ho sa aming kainaan, hindi ho sa kahinaan ng aming kapwa, hindi ho sa mga pagsubok na aming kinakaharap, kundi sa inyo lamang, Panginoon. At kung kami sa inyo lamang tututok, Panginoon, ay hindi maiiwasan namin ang magkamali at magkasala, Panginoon. Patuloy ho kayong sumagana sa aming buhay. Inyong pabor sa bawat isa, Panginoon. Maging sensitibo ho kami sa inyong pangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, Lord, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Dalangin din ho namin ang kaligtasan ng aming pamilya, Panginoon, ng aming mga kamag-anak at aming mga kakilala, at kaligtasan ho ng lahat ng taong nasa sanlibutan, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa bawat isa, Panginoon, na magbigay ng desire na mabuksan ang kaisipan ng lahat, Panginoon. Patungkol nga ho sa mga pagpapalang sa inyo lamang nagmumula, at hindi po wag ho kaming mag-focus sa pagpapalang nakikita ho namin dito na nakakasatisfy lamang ho ng aming laman, Panginoon. Kayo po ang magpahayag sa amin kung ano po ang katotohanan, kung ano po ang nararapat, Panginoon, at kung ano po ang kalooban nyo sa aming buhay, Lord. Pakanasain ho ng bawat isa, ng lahat ng tao, Panginoon, na malaman namin kung ano po ang kalooban nyo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Nakapangyarihan sa lahat, Panginoon, Lord. Dakila kayo, Panginoon, Lord. Minsan po ay hindi namin alam kung ano yung kaparaanan nyo, Panginoon, pero alam namin, Panginoon, ang kaparaanan nyo ang pinaka-effective sa lahat, Panginoon, na hindi pumapalya, Panginoon, Lord. Kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Lord. Walang duda, Panginoon, Lord. Kaya karapat-dapat lang ho namin kayong pagkatiwalaan ng lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon. Wala nang iba kundi kayo lamang, Panginoon.
at patuloy ho kayo na sumama sa amin kahit po sa aming mga pagpapahinga, Panginoon, sa aming pagtulog, Panginoon, Lord. Maging aware kami sa lahat ho ng nangyayari, Panginoon. Huwag kaming madala sa kasarapan ng tulog, Lord. Kayo po ang patuloy na mangusap sa amin, Panginoon. Kung kailangan niyo po kaming gisingin upang lumapit sa inyo, Panginoon, ay gawin niyo ho iyon, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa amin ng patuloy, Panginoon, na makapanalangin kami at makadulog sa inyo ng walang patid, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon, Lord. Tuloy. At kayo rin po ang magbigay sa amin ng panibagong lakas sa kinabukasan, Panginoon, upang patuloy naming malakaran ang landas na inyong ihinanda sa amin, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin ng may pasasalamat at buong pagtitiwala sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. God bless po. God bless po. God bless.